ka-farmers! Welcome back to my channel! For today's video mga ka-farmers ay i-share ko po sa inyo yung kaganapan sa ating babuyan dahil nakapagbenta na po ako ng iilan sa aking mga baboy mga ka-farmers. At masasabi ko po na naibenta ko po siya na meron po akong medyo mataas na kita. Pero bago po tayo magsimula mga ka-farmers, para sa iba nating ka-farmers na bago pa po sa ating channel, please subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Hello po sa aking mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. So, for today's video mga ka-farmers ay i-share ko po sa inyo ang update sa ating munting babuyan dahil masaya po tayo mga ka-farmers na nakapagbenta na po tayo ng baboy. Kahapon ng umaga mga ka-farmers, nakapagbenta po ako ng isa sa aking mga lechonin. So, yung andito po. Kung matatandaan nyo po mga ka-farmers, 3 po sana sila pero ngayon 2 na lang po. Dahil yung isa na ibenta ko na po kahapon. Yung benta ko po mga ka-farmers ay 6,000 para sa ganito po kalaki. So pang lechonin na po sila. Sa Tuesday kasi mga ka-farmers, merong fiesta malapit dito sa amin, so meron pong naghahanap. Actually, marami po yung nagtatanong mga ka-farmers, pero parang namahalan siguro sila or nataasan po sila sa presyo natin, so hindi sila bumili sa akin. Dahil 6,000 po yung ganito kalaki sa akin mga ka-farmers. Nasa 22 to 25 kilos po ito. Ngayon kasi mga ka-farmers, hindi rin maikakaila natin na mahal naman talaga ang presyo ng baboy. So, hindi ka talaga mag-expect na yung 6,000 mo ay malaki po yung baboy na mabibili mo sa panahon ngayon. Lalo na nadaanan ng ASF, so mahal talaga ang presyo ng baboy. May nagsasabi na mamayang hapon ay pupunta siya dito para tingnan itong isa mga ka-farmers. So, yung naging profit ko po para sa isang panglechonin natin mga ka-farmers is 1,500. Net na po yan mga ka-farmers sa presyo ng biik, yung mga vitamins, mga utilities na expenses, at saka yung sa feed. So, yung net income natin is 1,500 para sa isang baboy. So, isa po yan sa technique mga ka-farmers na kung mag-aalaga tayo ng baboy ay i-dispose po natin na panglechonin. So, yun po ang target ko ngayon. At dito naman sa ating mga biik mga ka-farmers, ito sila. Ayan. Nakapagbenta din ako ng 2 sa kanila kahapon dahil aalagaan po, hindi pa lilitsunin mga ka-farmers. So, 2 po yung pinipili niya mga ka-farmers na mga lalaking biik. Yung benta ko po sa kanila mga ka-farmers ay 5,000 dahil napapakain ko na po sila ng 2 sakong pre-starter para sa 8 baboy mga ka-farmers. Then ngayon, nagsisimula na silang kumain ng starter. Bago lang po, nagsisimula sila sa isang araw. Fully starter na po yung kinakain nila. So, yung presyo ko po is 5,000. So, nagkakaroon pa ako ng kita na 2,600 para sa bawat biik. Kung ma-remember nyo po, sa previous vlog ko, na-mention ko po doon kung magkano po yung bili ko sa bawat biik, 2,000 pesos. At yung nagastos ko po na feed sa kanila mga ka-farmers ay 2 sako pa po na 1,475. So, hindi pa po ganun kalaki yung expenses natin. At ikalawa pa po tayo nakapagpurga sa kanila mga ka-farmers at nakapagbigay ng vitamins. So, yan po ang kita ko mga ka-farmers. Ito, pwede naman siguro siyang malechon na, pero hindi pa pang malakihan, pang family lang po. Yung parang pang lechon de leche. Pero yung binili kahapon ay hindi pa po yun lilitsonin dahil papalakihin niya pa po hanggang Mayo. Sa Mayo kasi mga ka-farmers, yan yung kafiestahan dito sa amin. So, kakarnihin niya po yun mga ka-farmers at ibebenta niya pong karne.
So, ayan. For sure kasi, marami po yung bibili ng karne or maghahanap ng baboy sa Mayo mga ka-farmers dahil wala na pong mga baboy dito ngayon dahil sa ASF. Plano ko pa nga mga ka-farmers sa March ay magsisimula na naman akong mag-alaga ng mga maraming panglitsunin para yung iba na mga taga dito pwede silang pumunta sa akin. Then, kung hindi ko naman sila maibenta lahat na panglitsunin, pwede din na kakarnihin ko pag abot ng June kasi merong San Juan. Merong mga okasyon mga ka-farmer. So, ganyan po yung ginagawa natin dito sa ating babuyan. Dahil kung papalakihin ko pa kasi silang mga ka-farmers hanggang finisher stage, meron na akong doubts na kikita pa ako unlike ngayon mga ka-farmers. Ngayon kasi mga ka-farmers na sobrang mahal na po ng presyo ng feeds, kahit na meron pa tayong mga techniques kung paano tayo makasave at meron pa tayong mga pwedeng ihalo sa ating feeds para mas mabilis lumaki at bumigat yung ating mga alaga, pero hindi pa rin yan makakompensate sa gastos ng feeds. And in fact, mga ka-farmers, hindi po ako sumusunod sa feeding guide ng feeds na kinakain nila dahil panglitsunin lang po sila lahat. So, gusto ko lang pong liwanagin mga ka-farmers dahil dati kasi ina-advise ko po na sundin yung feeding guide na pinoprovide ng feeds na ginagamit natin. Pero ngayon, hindi na po ako sumusunod sa feeding guide mga ka-farmers dahil yung target ko po kasi sa aking mga baboy ay panglitsunin na. Unlike sa pinafattening nating mga baboy na paabuti ng finisher stage, kailangan talaga na mabigat sila. Pero ngayon kasi mga ka-farmers, ang primary goal ko po is lumaki agad ang aking mga baboy para maibenta ko po sila na panglitsunin. Pero 4 times a day po kami nagbibigay ng pagkain sa kanila sa umaga, sa tanghali, sa hapon at sa gabi mga ka-farmers. Kahit na hindi po kami sumusunod sa feeding guide, pero 4 times a day kami nagpapakain. Itong mga biik ko dito mga ka-farmers, ito sila kahapon ng umaga, medyo na-worried ako dahil parang wala silang gana kumain. Siguro noong isang araw, ang dami ko pong feeds na pinapakain sa kanila, kaya hindi sila ganong kumain ng feeds kahapon ng umaga. So, binigyan ko po ng dahon sila kahapon mga ka-farmers. Dahon ng saging po yung binigay ko sa kanila. At nung bigyan ko sila ng tanghalian kahapon, bumalik na po yung gana nila sa pagkain. So, natutuwa po tayo. Hanggang ngayon, okay na po sila. Pero ngayon lang, merong isa siguro sa kanila or dalawa mga ka-farmers na basa yung dumi. Dahil maginaw ang panahon dito sa amin ngayon, palaging umuulan mga ka-farmers, dala ng hanging amihan. At ang dumi nila, so pinapaliguan kanina ng asawa ko. Meron sa kanila yung nagbasa yung dumi, pero okay lang po yan kasi mild lang po mga ka-farmers. So, 6 na lang po sila dito. Bibili ako ulit mga ka-farmers kapag meron pang iba na bibili sa kanila, kung may maiwan sa akin na mga 3 siguro, so that's the time na bibili na naman ako ng mga ibang biik. So yung dito mga ka-farmers, ito siya, kung hindi ko kasi may benta itong isa, lilitsunin ko po na lang for own consumption mga ka-farmers kasama nito kasi birthday ng anak ko sa 27. So, sila na lang pong dalawa yung lilitsunin ko. Kung sakaling hindi po mabenta ang isa sa kanila. Kasi yung plano ko, itong isa, iiwan po namin yung para sa birthday ng anak ko at kukuha kami dito ng isa para kasama niya pang litsunin. Dalawa kasi yung lilitsunin natin mga ka-farmers dahil hindi pa masyadong malaki yung baboy. At baka marami po yung bisita mga ka-farmers na mga family or relatives. So, kailangan na malaki sana yung litsunin. Pero hindi pa kasi siya masyadong malaki. So, kailangan natin ng kasama niya na lilitsunin. So, ayan. Yung benta ko po nito ay 5,000. Kung tumatawad, mga 4,800 siguro mga ka-farmers. And then ito ay 6,000. So, para sa akin mga ka-farmers, yung presyo na 6,000 para sa kanila ay okay na po kasi yung last time bumili kami sa New Year, maliit lang po yung baboy at payat-payat pa, 6,800 na nga po yung bili namin.
Hindi lang talaga maiwasan na merong ibang buyers na halos hihingiin na lang po yung baboy natin without considering sa presyo ng feed, sa ating pinapakain, at sa pagod natin. So, pwera na lang po talaga mga ka-farmers na nakakaintindi. So, yun lang po yung may share ko sa inyo na idea ngayon mga ka-farmers na para mas malaki naman yung kikitain nyo sa pag-aalaga ng baboy, ay pwede na hanggang litsunin lang po, i-harvest nyo na po ang inyong mga baboy. Dahil mas makapresyo po kayo ng mataas at mas less pa po yung feeds na nakakain nila. So, yun lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Sana po ay palagi ninyong subaybayan ang channel natin sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click sa bell button para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.